Welcome to Donmar TV News Channel. Ito pala, sorry. Dahil sa umano'y pagharang ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, nitong Madela nakaraang Cruz, thank you linggo, po. naghain na naman ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Si Secretary Teddy Boy Locsin hindi napigilang magmura sabay giit sa China na lumaya sa teritoryo ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Habang painit ang sagutan ng China at Pilipinas, patuloy na natatakot pumalaot sa West Philippine Sea ang mga mangingisda sa Palawan. Dito na lang kami sa atin na lang naglalaot. Pating Tawi-Tawi pero China hindi na kami pupunta. Kasi natatakot nga po. Kung wala sigurong Chinese doon, pwede man maglaot doon. Pero ngayong panahon na ito, mahirap. Yung mga Chinese man kaya doon na barko, mahirap na. Kung kami ang katulad sa amin, malit na yung bangka namin. Kamakailan, nagsagawa ng training exercises ang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, binubuntutan daw sila ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Sa protesta na isinampa ng Department of Foreign Affairs laban sa China, lumalabas na hindi lang pala sinusundan kundi hinarang daw ang ating Coast Guard. At nagsagawa pa ang Chinese ships ng mapanganib na kilos at nanita pa raw sa radyo kahit palihitimo ang ginagawang maritime patrols at training ng PCG. Sabi pa ng DFA, hindi daw tinatanggap ng Pilipinas ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na may soberenya ang China sa Baho de Masinloc. Wala raw itong basihan sa international law kabilang ang United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS kung saan signatory ang China at Pilipinas. Sa isa namang tweet, minura ni Locsin ang China at sinabihang lumayas na sila. Ininsulto rin ni Locsin ang China na inihambing niya sa isang pangit na nagpipilit kunin ang atensyon ng isang gwapong lalaki na gusto lamang makipagkaibigan at hindi upang maanakan ng isang probinsya ng China. Para sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, hindi nakatutulong sa pagresolba ng problema ang mga ganitong klaseng pahayag laban sa China. It's not contributing, it's worsening the situation because it's also agitating the people in China. And if the China's public is also agitated, it will justify China's continuing military development in areas where China has conflicts with neighbors. Kasi it will get domestic backing Pero ang palasyo, hindi raw pakikialaman ang estilo ng pagpapahayag ni Locsin. Umaasa rin ang palasyo na tuluyang lilisanin ng mga Chinese vessel ang Julian Felipe Reef na sa isang punto ay umabot ng mahigit 200. Mga 20 na lang po natitira dyan. No? And I think that's 201 fishing vessels po ang umalis. No? And all because of the message of the President and the warm relations that we enjoy with China. Siyempre po, inaasahan natin itong buwan ito na mas marami pang fishing vessels na aalis dyan. Sa natitirang kakaunti, we're still hoping na aalis po sila. Sa Pag-asa Island, nagsama-sama ang mga kabataan para sumali sa grupong National Youth Movement for the West Philippine Sea na layong itaas ang kaalaman ng kabataan sa issue. Nagbigay ang grupo ng mga gamit pang-eskwela, signal receivers at gamit pangisda sa mga residente. You are the new patriots of the Philippines. Naks naman, nabe pala The defenders of the West Philippine Sea. No one has the right, not even the president, to allow foreigners to fish in our Tigil mo na yan. Ay, wala akong balak pakinggan ka. Sorry, pero etong si walang karapatan magsalita yan kasi kasama naman siya doon nung panahon ni Pinoy kaya nawala yung nakapunta yung island na yan at nawala yung mga kasanduluhan natin, yung mga Coast Guard natin noon, di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. JJ, bossing babati po si Banateros, Jamie Hart, KC, Geneva at Kimi of Pasig City. Alam mo, ganito lang yan. Ako, pagdating mo naman kay Teddy Boy Locsin, Secretary Teddy Boy Locsin, ito lang masasabi ko. I think medyo yung diskarte niya kung wala naman siguro sa basbas ni Pangulong Duterte malamang natanggal na ho siya. Sa tingin ko parang they are playing good cop bad cop Si Presidente yung good cop, etong si Locsin yung bad cop. Alam niyo yung ganong klaseng diskarte pagdating sa China.
ibig sabihin, no, sige, bait-baitan si Pangulong Duterte, pero pupunahin kayo ng ng sekretary. Okay? Para siguro tinitimpla kung ano ang magiging response ng China. Feeling ko lang naman. Sa tingin ko, hindi naman siguro gagalaw si Locsin ng hindi sa command ni Pangulong Duterte. Kasi foreign policy yan eh. Napaka-sensitive niyan eh. So pwedeng maging strategy yan eh. Strategy nila para tingnan nila kung ano yung magiging galaw ng China. May mabait at saka merong tarantado. Merong sabihin yung galit na galit. So itong si Locsin, yung galit na galit. Tsaka matikas din yung si Secretary Delpin. Although si Secretary Delpin hindi naman siya nagmumura, pero maano rin ang stand niya. Pero both of them, I think, ang cue naman niyan kay Pangulong Duterte. Tapos si Pangulong Duterte yung mabait para pagka kunwari gusto makipag-usap ng China, o pwede kayo lumapit kay Pangulong Duterte, o diba? Parang may ganun eh. Diba? Yun ang tansya ko lang ha. Tansya ko lang naman yun. Opinion ko lang naman ho ito. Kasi marami nagsasabi, hindi, kasi si Locsin mali yan, dapat ginaganto, ganito. I don't think magsasalita si Locsin ng hindi alam ni Pangulong Duterte pagkatungkol sa policy niya. Sigurado kung nagpapaalam yan. Can I do this? What's my stand? Sigurado ko. Hindi naman tanga si Pangulong Duterte na, ano to, ginagawa mo, iba sinasabi ko, iba ginagawa mo. Diba? Parang tama, si PRR ding tagatanggap ng donasyon, si Locsin tagatira sa mga umaabusong Chinese. Oo, ganyan. Para dating, ang Amerika, kaibigan. Sabihin, ay, kaibigan natin to, binabanatan din ng China. O, diba? Hindi totally, ganito lang kasimple. Iisipin ng Amerika, ay kaalyado natin ng Pilipinas. Bakit? Binabanatan ng DFA nila yung China. Sabihin naman ngayon ng Chinese, kaibigan natin ng Pilipinas. Bakit? Yung presidente, kaibigan tayo. Di parehong kaibigan. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Tama, Michael Edward Fernando, komunista din ng China, ganyan din ang style nila. Oo, malamang. Malamang ha? Bakit? Kasi nag-uusap pangalan nito, si Pangulong Duterte at saka yung presidente ng China nag-uusap din, di ba? And friends. Pero yung ambassador, iba yung stand. Ambassador ng China sa Pilipinas, iba rin yung stand. So parang ganun eh, di ba? Merong usapang, alam mo yon. Kaya relax lang tayo. Kaya maganda niyan, Senator Manny, huwag ka na makialam. Nakikigulo ka pa eh. Hindi ka naman parte dyan eh. Problema na ng executive branch yan. O parang chess game, pakain mo yung rook mo. Rook ba yun ang tawag doon? O basta yung rook. Yung ganun, diretso. O para makakain ka ng marami pang iba. O ganun lang yun. Ayun lang. Okay, maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo at bago tayo magtapos sabi ni Minang, si Manny na naman. Opo, si Manny na naman. Ay na.